Ayun, sa pag-aaralan natin ngayon mga kapatid ay tungkol sa God is for us, God is with us, and God is in us. So ang verse natin, dahil nandito kami sa ancestral home namin, yan, ang ancestral home namin, dahil gusto kong malaman ng mga kasamahan natin dito sa Cordillera na tayo talaga ay galing China. Ayan, okay, meron ako rito, okay? Yan, kaya ipakita ko diyan sa mga tribal people na meron din akong tinatawag na antique dito, antique na galing pa sa Ming Dynasty. Kaya tama sabi ni President Duterte na gawin ng probinsya ng China ang Pilipinas dahil dati raw tayo probinsya ng China. Kaya alamantakin mo ito, tignan mo, made in China, Ming Dynasty, sabi niya rito. Ano po. So punta tayo sa Sakaraya 46 or Acts 1:8 muna o kaya yan. Sakaraya 46. Para medyo maginaw dito kasi sa Rice Terraces. Ano ho? Okay, nandiyan na kayo. Ready? Begin. Then he answered and spake unto me, saying, This is the word of the Lord unto Zerubbabel, saying, Not by might, nor by power, but by my spirit, saith the Lord of hosts. You see? So, ang Holy Spirit that is in us is the one that will really make us understand why God placed us here. Ano po? Kaya nga, God makes no mistakes. Alalahanin natin yan. Kaya salamat sa Diyos, nandyan kayo. Ginagamit kayo ng Diyos, kaya binabati namin kayo lahat dito. At kayo dyan na dadaanan ng bagyo, ano po, dito, marami kaming palay dito. Ano po. So, salamat po sa mga nagsusuporta. Okay, maraming salamat. Okay, okay na ba yung sound ko, Pastor Lopez? Okay na sound ko? Okay. Kan lang, sabi lang kung okay ng sound ko, Okay, thank you. Okay. Sigurado naman, pero ng sound ko kasi dito sa Cordillera kasi may echo. Alam mo naman kung may bundok, may echo. Okay. So, we will go now to our lesson na we are indwelt by the Holy Spirit of God. God is with us, God is for us, and God is in us by His Holy Spirit. Kaya ang ganda na isipin natin na we are indwelt by God. Kaya nga kasama wherever you go, realize that God is with you, in you, and for you. Para naman confident tayo sa mga panahong ito na pandemic dyan sa Lolan. Ano po? Ayan. Kaya dito muna tayo saglit mga kapatid, kasi magandang hangin dito sa ating ngayon. Pansin nyo medyo itong ating kalagayan, medyo malamig. Ano po? So, mag-pray na tayo and then again, I want you to join me in prayer dahil ito nga tumitindi ang problema sa libutan ito, tumitindi ang pandemic, at ang ating bansa ay talagang konti pa raw yung vaccine na dumating. And then sa Europe ay nagdala ng Russia ng 80,000 troops, 500 tanks with all the nuclear missiles. Kung makita nyo yun, bakit nilapit pa ng Russia yung mga nuclear missiles sa Ukraine? It's because talaga nakalagay sa Bible niya na pag alis natin dito sa rapture, magkakaroon ng nuclear exchange. Ganun po yan. Kaya tayo rito, mag-pray tayo na mapayapa lang dito sa ating lugar, mga kapatid. Dahil dapat hindi na tayo kalabanin ng China. As I said, dala-dala ko nga itong antique ko, Antique yan, Yan, Antique yan, galing sa China. Galing pa yan sa mga ninuno namin, mga pinakalolo namin. Dala-dala nila yan. Ano po? Kaya, alam nyo, maganda yung pagkalagay dyan, made in Ming Dynasty. Maliit lang to, pero alam niyo marami kong makita diyan sa Cordillera. Oo. Sa aming lugar, marami, kaya lang ito lang dala ko dahil siyempre maganda na rin yung meron kang dalang antique, sentimental value. Ano po. Yung kaya ingat na ingat ako diyan dahil maalala ko yung mga magulang ko, linalagyan nila yan ng mga sabaw ng papaitan ng usa po. Okay. So, we have the Holy Spirit in us. And yan ang sekreto, mga kapatid. Kaya nga sabi ng songwriter, Holy Spirit, more than silver and gold. Bakit? Oras na nandyan si Holy Spirit, talagang ikaw na ang pinaka mapalad sa buong sanglibutan. You know why?
The Spirit of God dwells in you. And yun ang sinasabi ng Bible na deposit or the earnest of our salvation. Sabi ng Ephesians chapter 1, 13 and 14 yan na oras na nakinig ka, tumanggap ka kay Jesus, sabi ng Bible na the Holy Spirit will come in as the deposit of your salvation, na yun ang nagsasabi na once saved, always saved. Bakit? Parte ka na ng body ni Christ. Okay, mag-pray na po ako. So please join me sa prayer, mga kapatid. Salamat po, Panginoong Diyos, na kami muli pinayagan mo para magkaroon ng meeting sa oras na ito. I pray for this, my brothers, my sisters now. Keep them safe, O Lord, from these viruses. Preserve them, their children, even their grandchildren, all their relatives, that they will always realize that God is for them and with them and in them, because they have received you, Lord Jesus, as their Savior. Bless my fellow pastors now. Thank you for Pastor Lopez, who is always praying for me. Bless him and his family. And bless also these pastors who are here, Pastor Reggie, and also Pastor Hernandez, Lord, and also, Lord, for Pastor Tom, Pastor Aldrin, Pastor Dan Collado, Pastor Kaalim, help him, Lord, and Pastor Calyao, these precious souls that he is teaching, help him also, Pastor Paulino with his building in Bantay, Solana. Again, thank you for the many blessings. Thank you for this, my brothers and my sisters who has opened their hands for the gospel ministry. So Lord, keep them safe throughout their lives here on earth until the rapture, and guide our president in his decisions so that there will be no shooting war in the West Philippine Sea. Again, God, thank you because of the promise of eternal life. Help us to be confident in facing the future, because we are not alone. You'll never leave us nor forsake us. To God be the glory now. In Jesus' name, amen. Okay, maraming salamat po at nandiyan na kayo. Yes, tingnan mo yan, mga kapatid. You are all watching. So punta tayo rito sa Acts 1:8. Kita nyo rito na wala tayong power without the Holy Spirit. Kaya thank the Lord na andito pa rin tayo, gabi-gabi nandito tayo dahil sa Holy Spirit yan. Alam niyo mga kapatid, hindi naman basta-basta na mag-outline na ganito lang. Hindi. Kundi talagang hinihingi sa Holy Spirit naman. Ayon kay Lord Jesus, you will teach me and guide me into all truth. Kaya meron tayong lesson ganito para maintindihan nyo na you are precious. But you must understand na may power ka to witness, to become an overcomer when you have the Holy Spirit. Read, begin. But ye shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, Judea, and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Ibig sabihin, yung Jerusalem ninyo, yung mga loved ones nyo yan. And Judea ninyo, yung mga relatives nyo. And then Samaria, yun yung mga, ayan, pinapadalhan natin ng mission yan dito sa local. And then uttermost part of the earth, yun ang foreign missions natin, mga kapatid. And thank you so much for, loving the Lord in making the gospel reach the uttermost part of the earth. Kaya, ayun, nag-text si Pastor Reggie, sabi niya, kami ay hindi pa pinagbabawalan na mag-assembly. Ayun, si Pastor Reggie, maraming salamat po. Ayan, salamat po sa lahat na nanonood. Now, mga kapatid, sabi ko, mag-pray tayo kasi wala tayo talagang power kung wala ang Holy Spirit. Lalo-lalo na ngayon, nilibing na si Juan, Prince Philip. Remember, the oldest man, ay delikado yan dahil si Prince Philip ang kasama. Ay may message yan pag nilibing. Because Old Testament, si Matusela, nung nilibing yan, nung manapatay, the flood came. Ngayon at nilibing na si Prince Philip, baka flood of problems will come into Europe. Ngayon, tingnan natin itong clippings ko para mag-pray pa tayo, mga kapatid. Ayun, mga kapatiran. Tingnan natin to. Nangangamba ang isang environmental group sa posibilidad na kapusin ang supply ng isda sa bansa.
Ito ay kung patuloy na mananatili sa West Philippine Sea ang mga barko ng China. Ayon kay Villardo Billy Abueme, presidente ng Humunhon Environmental Rescue Organization, base sa pag-aaral ng National Task Force for West Philippine Sea, dinatayang nasa 240,000 na kilo ng mga isda ang maaaring maging fish shortage kada araw. Ito kasi anya ang tinatayang dami ng isda na nakukuha ng Chinese vessels kada araw sa West Philippine Sea. Nabatid na nananatili ang mga Chinese vessels sa palibot ng Union Banks at Pag-asa Islands. Tinatayang nasa 60 metro ang haba ng bawat barko na kaya makapangisda ng 1 tonelada kada araw. Una rito, nagpahayag ng pagkaalarma ang Hero sa ginagawang infrastructure project ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa Spratlys Island sa West Philippine Sea. Ayon kay Abueme, inuubos ng China ang earth materials, isda at marine resources ng Pilipinas. Ang nakadidismaya ayon kay Abueme, ibinibenta pa ng China sa Pilipinas ang mga nahuling isda sa mas mataas na presyo. Mas malala pa niya ito sa ginagawang pangangamkam ng China. Tiyak anyang gutom ang aabutin ng mga Filipinong mangingisda sa mga Chinese. Kasabay nito, nanawagan si Abueme sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na imbestigahan ang overfishing ng China sa West Philippine Sea. Sa pahayag ng National Task Force for West Philippine Sea, 240 Chinese vessels ang nasa West Philippine Sea. 136 na Chinese vessels ang nasa Borgos Reef o Govan Reef, habang 9 na vessels naman sa Julian Felipe Reef o Whitson Reef. 65 Chinese vessels sa Jigwa Reef o McKennan Reef, 6 sa Panganiban Reef o Mischief Reef, 3 sa Zamora Reef o Subi Reef, 4 sa Pag-asa Islands o Tito Islands, 1 sa Likas Islands o West York Islands, 5 sa Kota Island at 11 sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. Chona Yu, Radyo Inquirer. Okay, salamat mga kapatid. Tingnan niya na talagang tribulation period talaga ang parating. Siyempre, katulad nga yan Sila ang nangingisda, pagkatapos tayo, narinig nyo yun, ibinibenta pa sa atin yung isdaan natin. Ako, matindi naman Kaya talagang mag-pray tayo mga kapatid dahil siyempre may binitawan ng ating presidente na gawing probinsya ng China itong Pilipinas. Kaya mapansin nyo hanggang ngayon wala pa tayong naririnig. At siyempre pagparin lang natin dahil hindi basta-basta ito mga kapatid. Alam naman natin na talagang magkakaroon ng shooting war dyan ay sabi ng Revelation 6:3 and 4, di ba mga kapatid? Kaya tayo ngayon ay kailangan natin ng Holy Spirit. Ngayon, punta tayo sa isang senaryo sa Old Testament na first time nabanggit na ang tao ay filled or indwelt by the Spirit. Kaya punta tayo sa nandiyan kayo sa Genesis. Punta tayo sa Genesis para makita niyo ito. First time Okay, 41:38. First time. Kaya Brother James, ikaw na nagte-take note. Maraming salamat po at salamat. Pag-pray natin na walang typhoon, sister brothers Yes, oo. Malakas na nga dito sa Cordillera medyo umaagos. Okay. So, maraming salamat po mga kapatid Oo, talaga. Super typhoon daw yun Oo. Nakita namin yung update sa bandang Bisaya talagang malakas. Kanina nga talagang matindi yung pag-akyat namin sa Cordillera. Okay. Pakinggan natin to Ito ang sekreto mga kapatid, bakit nagpapatuloy tayo, di ba Pastor Lopez? Kasi ang Holy Spirit siyang nagtuturo sa atin, siya ang naglilid sa atin, and He will reveal to us and guide us into all truth, sabi ng Bible Kabasahin natin. And Pharaoh said unto his servants, can we find such a one as this is? Ito na, a man in whom the Spirit of God is. Yun ang dahilan kung bakit may mga tao naglalakad sa lupang ito na confident na parang okay lang, hindi natatakot sa pandemic dahil nandiyan Holy Spirit sa atin na nagbibigay sa atin ng information lalong-lalo na sa Word of God mga kapatid. So, tingnan na natin ang sinabi dito na
kinakailangan na mga siwa doon sa Egypt. Dahil nandun ang Holy Spirit ng Diyos kay Joseph, sabi ni Pharaoh sa chapter, yun nga, punta 41 na tayo, 41. Okay? Kung nandiyan sa 41, sabi niya, verse number 39. Kunin natin yung 2 words, Brother James Batong, ha? Okay, kamusta dyan sa inyo, Sir James? Dito sa amin, sa lugar namin, maganda yung aming bahay dyan. Ano po, ayan. May mga coffee doon, ano po, Kalinga coffee. Okay, ready, read. And Pharaoh said unto Joseph, for as much as God had showed thee all this, ito na, there is none so discreet and wise as thou art. So kunin natin yung 2 words na discreet and wise. Yan ang mga tao na possessed by the Holy Spirit of God. Discreet and wise. Alam nyo, this is the first declaration mentioned that the Spirit of God indwelt a man. Kaya yun ang sekreto sa sanglibutang ito habang naglalakad ka sa lupang ito. Kung tumanggap ka na sa Panginoon, dahil sabi ng Bible, when you receive Jesus Christ as your Savior, the Holy Spirit makes His abode in your body. Ganyan niya mga kapatid. Sa Old Testament kasi, katulad nila Joseph, ay pag natapos yung kanilang tinatawag na mission, aalis ang Holy Spirit katulad ng mga prophets. Pero sa New Testament, ito ang blessing. Pakinggan natin Okay, punta tayo sa 1 John. Okay, 1 John. 2 John 2:2 pala, sorry. 2 John 2:2. Okay, tingnan niya. Ano sabi ng 2 John 2:2? Ayan, tingnan niyo mga kapatid. Sa 2 John 2:2, ay sabi niya, chapter 2, verse 2. Ayun. Chapter 1, verse 2 pala. Sorry. Yan ang number 2. Basahin natin para makita nyo rito na one save, always save yan eh. Tignan niya na. Kaya nga kahit saan ka punta sa Bible, oras na redeemed ka na, tubos ka na, talagang hindi ka na, wala na makabili sa iyo na sino-sino dyan sapagkat tayo ay tinubos sa dugo ng Panginoon Hesus. Kaya basahin natin, for the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us, forever. Salamat. Kaya nga ang perspective ng Kristiyano ay from, conception, from earth to eternity. Kaya nga tayo pinakamasayang tao sa lupang ito dahil having food and raiment, let us be there with content. Alam niyo ang kapatid, sa Cordillera alam niyo, hindi malayo sa kanto, palengke, pero meron mga pako dito, meron mga, alam niyo yung suso dito, meron mga ibon dito, meron mga baboy damo dito, dyan sa bundok, dyan sa taas na yan, maraming baboy damo dyan. Ngayon, may mga unggoy pa, pero pinagbawal ng DNR. At alam niyo, dyan sa baba, ayan, sa mga spring na yan sa baba, may mga, silay, bayawak. Baka marinig ni Pastor Gilbert yan. Okay. The Holy Spirit will abide with us forever. Ang kapatid, kaya nga ikaw ang pinakamapalad kung tumanggap ka na sa Panginoon. Dahil ang gagawin ng Panginoong Hesus sa iyo ay ipasok sa iyo ang kanyang Holy Spirit. Kaya nga, the only way makasurvive ka rito ay nandyan ang Holy Spirit, mga kapatid. You see, sa tindi ng bully dito, traitor dito, betrayal dito, at mga disappointments dito, alam mo mangyari? Dahil nandiyan ang Holy Spirit sa iyo, He will lead you into all truth. Okay, pakinggan natin tong verse number 26 ng John 14:26. Tingnan natin yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun. Salamat, Sister Tugumpa, Sister Balesteros Chapilo. At mga godaw, mga pamangkin ko pala ito. Pastor Kalyaw, maraming salamat po. Naku, ang laki ng blessing nyo dyan, kapatid. Kaleda, Pawig Family, maraming salamat po. Pastor Lopez, pagparimo ako, kapatid. Okay na, Pastor. Salamat naman. Ay, mabuti na lang nandiyan ka sa baba. Nandito kami, Cordillera, Pastor Lopez. Okay. Ma'am Tess Sumera, maraming salamat po sa inyo. Now, ito ang tandaan nyo. Alam niyo ba kung bakit hindi tayo naubusan ng lesson, ha? Ito. Kaya pagpray nyo ako, salamat, nagpe-pray kayo, mga kapatid.
Kaya ako'y natutuwa na every time nag-aral ko tuwing morning, ay may lesson na naman. Dahil kinakailangan araw-araw to. You know why? May mga nanonood sa YouTube at Facebook na sabi na, timely itong mga sinasabi mo sa amin, lalo-lalo na pandemic, konti ang kita, kung minsan walang kita eh. Okay, ito na. But the Comforter. Salamat. Nako-comfort ko tayo pag nakabasa tayo sa Bible. Karinig tayo salita ng Diyos. Sabi niya, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. Pansin nyo? Kaya hindi na kinakailang speaking in tongues. Nandyan yung Bible eh. Nandyan yung Holy Spirit eh. And bring all things to your remembrance. Ito na. Whatsoever I have said unto you. Yung nandirito na. Ganon yan mga kapatid. So, let us be, let us be, possessed by the Holy Spirit. Let us be filled with the Holy Spirit because God's Spirit manifestation to a man ay yung word na discreet and wise. Yun ang puntiryahin natin para makasurvive tayo at maging overcomer tayo sa lupang ito mga kapatid. Parang pag-akyat sa bundok yan na talagang mahirap kung mag-bike ka pero mag-switch ka ganun. Kahit mga pag-akyat sa bundok kinakailangan mag-shift to low gear ka, di ba? Ganun yun. Ibig sabihin, we need humble people to reach the top. Ganon yan mga kapatid. Ganyan nangyari dito kay Joseph. Now, tingnan na natin na God's Spirit manifestation to a man ay meron siyang word na discreet and wise. Punta tayo sa word na discreet. The word discreet means having discernment or good judgment. Ulitin ko. Having discernment or good judgment in conduct and speech. Kaya ngayon ang prayer palagi na meron akong discretion para meron akong good judgment in conduct and speech. Kaya prayer ko mga kapatid na talagang sabi ng Proverbs na yung bang the tongue of the wise is health to many. Ibig sabihin, ma-encourage kayo na, bakit buhay pa yan si Legacy na yan? Ayun. Totoo yan mga kapatid. Alam niyo si Pastor Garcia sa Baguio, sabi niya kay Sister Bona, sino pastor mo sa Gigero? Si Pastor Legacy. Takal na ng pastor yun ibig sabihin mga kapatid, may mga tumitingin sa atin na magpatuloy sila dahil tayo nga hindi natutumba eh. Bakit tayo matumba? Nandyan ang Holy Spirit, di ba? Kaya mga kapatid, hindi ka matumba. Nandyan ang Holy Spirit eh. As I said, noon, di ba? Nalala niyo yung sinabi ko na may pagkakaiba yung bola na walang hangin at yung bola na may hangin. Itapon mo yung bola diyan sa Cagayan River magmula dito nga sa Nueva Vizcaya hanggang diyan sa Cagayan, di ba? Itapon mo diyan. Yung walang hangin, anong mangyari? Lulubog. Pero itapon mo yung bola na may hangin. Kahit matatagpuan mo doon sa Apari from here sa Vizcaya to Apari, makita mo lumulutang pa rin. Ganon po ang Bible believer na tumanggap sa Panginoon Jesus kasi nandiyan Holy Spirit. Ianod mo man yan, darating man yung alon, lulubog man yan, pero lilitaw yan. At hindi hihinto yan hanggang doon sa finish line. Wala niya, ihulog mo dito sa Magat Dam yung bola. Aagos yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy yan hanggat sa Apari finish line na yun. Ganon din sa Kristiyano. Dahil ang Kristiyano ay always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Sabi ko nga sa inyo tulad yan, tumawag sa Pastor Udlaw, sabi niya, tuloy-tuloy pa kami rito. Mantakin mo, 1981 pa nagpa-pastor yun doon, Pastor Lopez. Kilala mong Udlaw na mas mataas pa yung alam mo yung garan. Kasi nung araw, naghawak ng garan yan. Kasi siyempre mahabang book niya. Alam mo, mataas pa yung garan sa kanya. Pero alam nyo, nung pumasok ang Holy Spirit sa kanya, sabi ko sa inyo, tamang sabi ng Bible, not by might, not by power, but by my Spirit, saith the Lord. Kaya, sabi ni Pharaoh, ang taong ito na si Joseph, meron siyang Spirit of God. Kaya kinakailangan natin siya sa ating sa ating kaharian. Okay? Ang synonym pala ng discreet ay prudent. Kaya nga ang ganda ng buhay ni Joseph, you know why? When he went through trial,
he was so prudent enough to to see how to maneuver. O naalala niyo, di ba? O naalala niyo, tinukso ni Mrs. Potiphar. Pero sabi, hindi. Bakit? Prudent ako eh. He respond prudently. He knows the consequence. Ay, sabi ko sa inyo, kaya kami ni Pastor Lopez buhay pa kasi we know the consequence kasi meron kami na nakita mga nauna na ay naglaro. Ano nangyari? Wala na. Ayaw tanggapin ng Mountain View. So kami ni Pastor Lopez, kung punta kami doon, kung wala sanang pandemic, baba kami dyan ha. At magpakita Mountain View. Kasi tungto ang Mountain View, nakita kami, you know why? O, kayo mga membro ha, na nanonood. You know why? Kasi nakikita yung post ni Pastor Reggie na may building na siya. Post ni Pastor Gilbert, may building na siya. Oh, remember, humingi ako sa Angeles City ng pangyero mga yan. Kaya sila rin excited kasi may part sila. Yan ang tinatawag na partnership. Oh, kasi we are laborers together with God, di ba? Oh, kaya ang ganda yung ganun eh. Mga kapatid, uy, nandiyan yung pamangkin kong lagin, day. Ayun, okay. Yun ang aking vision na lahat ng kamag-anak kung masave kayo. Kasi sabi ng Bible, thou shalt be saved and thy family and thy clan. Kaya nandito ako tuloy-tuloy. One way or another, kahit isang kaluluwa lang. Di ba, Pastor Lopez? Dalhin natin sa heaven. Naku, malaking bagay na yun sapagkat kahit ipunin mo lahat ang kayaman ng sanglibutang ito at kukunin mo yung isang taga rito sa Ipugaw, ilagay mo yan sa ipatong mo sa isang bato dito at lahat ng kayamanan, gold, silver, diamond. Alam mo sabi ng Panginoon, mas mahalaga pa rin yung kaluluwa. You know why? God's spirit is sealed in His soul. May image of God. Kaya nga Jesus came for the souls of men. Hindi nagpunta rito yan para ayusin ang sanglibutang ito. Hindi ho. Para maayos ang puso ng tao because remember, the heart of the problem is the problem of the heart. Ganun yan. And only the Lord can transform our hearts. And through the Holy Spirit, using the Word of God, He will perform a spiritual heart surgery. Kaya nga, when we preach the Word of God at faith comes by hearing and hearing by the Word of God at mag-respond ang tao dahil ang Holy Spirit nagsasabi, you need Jesus because, remember, the Holy Spirit will convict the world of sin. You need Jesus because He is the sin offering. Okay? At sabi niya, of righteousness because wala kang righteousness. Ang righteousness mo galing kay Jesus. Sabi ng Holy Spirit yan eh. And then, you need to accept Jesus because one day you are going to be judged by Jesus. Pero kung tinanggap mo siya, ay kaibigan ka niya doon. Kaya nga, the greatest sin that humans will commit is the blasphemy against the Holy Spirit. Pag tinanggihan mo yung offer ng Holy Spirit na sin offering, righteousness in Christ, and no more judgment you accept Christ, wala na. Yun ang unpardonable sin. Kaya lahat ng kasalanan talaga mapapatawad ng Diyos. Kaya kayo dyan nanonood po, dyan kayo sa valley na yan. You need to call on Jesus. Bakit? Sabi ng Bible yan eh. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Okay, punta tayo sa wise. Wise is characterized by wisdom. Okay? Kaya, si Joseph, alam niyo mga kapatid, pasalamat tayo na may Joseph noon. Ngayon, ang question, may Joseph din ba ngayon? Meron siyempre, mas marami na kami. Lahat ng pastor, tulad ni Joseph yan, di ba? Oo, lahat ng Kristiyano, katulad ni Joseph yan, katulad yan. Nasa opisina kay either sa gobyerno o kaya sa private sector. Abay, kayo ang Joseph dyan? Bakit? Wise kayo at discreet. Dahil you work not to please men. You work because you please God all the time. Remember, sabi ng Bible, you are always in God's sight. All the time, kapatid. All the time yan. Huwag niyo kalimutan to. Punta nga tayo sa Hebrews chapter 4 verse 13 para maintindihan nyo na kahit saan ka, sa Cordillera ka, sa Amerika ka, sa Cagayan Valley ka, sa Biskaya ka, kahit saan ka, sa Anda ka, sa Pangasinan. Ano sabi niya dito? Alam niyo kung naintindihan natin ito mga kapatid, we will begin to behave wherever we go. Bakit? Ang Holy Spirit nagsasabi sa atin nakalantad ka sa harapan ng Diyos all the time. You are exposed.
Oh, bakit may CCTV ang Diyos? Meron. Ang sabi niya, neither is there any creature that is not manifest in His sight. Hindi ko makatago, sabi niya. But all things are naked and opened unto the eyes of Him with whom we have to do. Pag naintindihan mo yan, talagang you will always behave all the time. Oh, kahit man kumalabit sa isang tao, hindi ka na magkuhan dyan, hindi ka naggagalaw dyan. Bakit? Alam mo na, sabi ng Diyos, it's good for a man not to touch a woman. So, wise means characterized by wisdom. Ano po? Next, Sir James, ay capacity for sound judgment. Yan pala. Capacity for sound judgment. Ang wise tao. Lalahanin natin mga kapatid na ang the Babylonian Empire, naalala ng Babylonian Empire, pag may problema ang hari, pag may panaginip ang hari, tatawagin mga wise men yan. The wise men are the advisors of the king to make a decree for the prosperity of the kingdom. Di nyo ba alam, pag nakinig kayo sa word of God at tumanggap kayo sa Panginoon, mag-prosper kayo niyan eh. Yun ang sinasabi ko sa mga pulis eh. Oras kasi may internal cleansing sa mga pulis na na dapat daw talagang professional ng mga pulis by 2030. Alam niyo mga kapatid, ito the moment na ang isang tao magsisi at tumanggap sa Panginoon, yan ang tinatawag na spiritual recovery. If any man be in Christ, he's a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Magkaroon ng bagong perspective na ay hindi pala nakakapusog yung mga material na bagay. Kahit mag-eat all you want ka pala, wala pala doon. Why? Because may tinatawag na margin lahat. Ano po? Okay? Pero kung ikaw tumanggap sa Panginoon, sabi ko sa inyo, ano sasabihin mo? I am bound to the promised land. Kaya itong mga advisors na ito, kaya kayo mga Kristiyano maging advisors kayo diyan sa mga opisina nyo, mga lugar nyo. Dahil oras na sila ay may problema, ay saan sila lalapit? Kaya nga, si Joseph, don't you know, Joseph was the one who interpreted the dream of the butler, tama? And then he was the one who interpreted the dream of Pharaoh. Therefore, sabi ni Pharaoh, nasa iyo ang Spirit ng Diyos at sabi ni Pharaoh, wise ka at discreet ka. Okay, punta tayo sa next na definition ng wise. Possessing inside information. Meron siyang alam sa loob niya na hindi alam ng iba. Okay. Mantakin mo, whole realm of the Egyptian Empire, tinawag ni Pharaoh lahat ang mga wise men at magicians. May mga magicians si Pharaoh. Pero, yung sinabi ni Pharaoh, na naginip ako, 7 baka na matataba. Pagkatapos, may lumitaw din na 7 baka ang papayat. Tapos sabi ni Pharaoh, kinain ng 7 baka yung mga matataba. Pero wala pa rin. Sabi ni Pharaoh, natulog ko uli. Tapos sabi niya, merong 7 mais na tumubo, namunga. Maya-maya, ang ganda. Katulad ng likuran ko, Pero, meron din mais na 7 na tumubo, na talagang payat na payat. Ang papangit. Kinain nila yung 7 mais na matataba. Hindi maintindihan ng mga wise men, hindi maintindihan ng mga magician. Salamat naman, sabi ng Bible. May isang tao nakakaintindi. Mga kapatid, baka ikaw yun, naintindihan mo. Dahil Kristiyano ka eh. Through the book, don't you know, through this book, you understand what is ahead. Di nyo ba alam ang ahead ngayon? What we are waiting for is the rapture. Don't you know that? Tignan mo Israel at Iran nagbibirahan na ngayon. Tinamaan ng Israel ang Iran. Yung nuclear plant ng Iran, Natanz nuclear plant. Through cyber lang Kaya nga may cyber war na ngayon. Ngayon. Ito sa atin we understand na talagang ang China na yan ay parang dragon yan, gumagapang at kunin niya lahat ang gusto niya. Bakit? Dragon nga ang kagandahan yan, we have already known it in the Bible. Kaya hindi na tayo gaano na kinakabahan dahil bago mag-take over ang China sa whole Asia, ay
nag-flight na tayo. Nakuha niyo kapatid. Baga kay Elijah at Enoch, nag-flight na sila before the tribulation. Ano po. So, wise is a person possessing inside information. Meron siyang alam sa loob niya. Meron example dito na gusto ko makita niyo mga kapatid sa 2 Kings chapter 6, 8 to 10. Sabi ng Bible, meron information ito si Elisha na itong hari ng Syria may balak na masama. Kaya mga kapatid, sabi niya rito Okay, andyan kayo 8 to 10 Then the king of Syria warred against Israel. Talagang gigirahin niya. And took counsel with his servants saying, in such and such a place shall be my camp. Doon tayo magtago. Hintayin natin mga sundalo Israel. I-ambush natin sila. Pero verse 9, tingnan niyo, ito yung wise. And the man of God sent unto the king of Israel saying, beware that thou pass not such a place. Kasi nandun yung mga Syrians. For thither the Syrians are come down. Nandun sila. Verse 10, tingnan niyo. And the king of Israel sent to the place which the man of God told him and warned him of and saved him there not once nor twice. Ano po? Tingnan mo yan Talagang. Kaya nga na-trouble yung hari ng Syria kasi sino ang nagsasabi na pupunta tayo doon maghintay at ambusin? Alam nyo, sabi ng Bible pakinggan natin sa verse number 12 na. 12. Verse 11, tingnan nga natin kung tama. 12 na lang, 12. Okay. And one of his servants said, ito na ang wise person because the Spirit of God is in Elisha. Remember that? Ganon din sa atin ngayon. Bakit naintindihan natin? Don't you know? May nagtanong sa akin, Pastor, ano palagay mo sa panahon ito? Sabi ng Bible, maging worse pa Introduction lang to, prelude lang to And one of his servants said, none, my Lord, O King, but Elisha, the prophet that is in Israel, telleth the king of Israel the words that thou speakest in thy bedchamber. Tingnan mo yan. Meron siyang tinatawag na gadget dun sa loob ng higaan ng hari na naririnig niya. Alam mo kung sino yan? Ang Holy Spirit gumagawa niya. Kaya, mga kapatid, sa panahon nating to, talagang we can survive. Now, punta tayo rito Back to Joseph tayo. Remember, sa verse 33, dalawa ang gusto kong ibagay dito. Remember, discreet siya, number 1. Number 2, wise. Meron din dalawa sa verse 33, Sir James, at 34. Number 1, Joseph is the only one qualified person to be an overseer in saving Egypt from destruction. Ulitin ko verse 33, basahin na natin yan. 41:33. Joseph is the only one or the only person qualified to be an overseer in saving Egypt from sure destruction. 33, basahin natin Okay. Nang sabi ni Pharaoh sa kanya, sapagkat ikaw ang wise and discreet, now therefore begin. Let Pharaoh look out a man discreet and wise and set him what? Over the land of Egypt. Tingnan mo yan Ikaw yun kapatid. Kaya nga, alam mo yun, papasalamat tayo na ginagamit pa tayo, Pastor Lopez at kay mga pastor. Alam mo yun, iniisip ko kasi 1974, January yun, narinig ko ang gospel na bayad na pala kasalanan natin. Pwede pa tayo makatiyak pala sa langit na. Bakit? Bayad ng kasalanan natin At kung tanggapin mong tagapagligtas, make him your savior, then he will save you. Ngayon, later on, I understand na make him your Lord. Ibig sabihin, surrender mo lahat ng bisyo mo. Make him your king, meaning, let him rule your heart. Ganon yun. Make him your shepherd, meaning, huwag ka na mag-worry sa kailangan mo kasi he provides alam mo mga kapatid, at least nagkita kami Pastor Lopez noong July 1974 sa Angeles City. Doon kami nagkaklase yan. Hanggang ngayon mga kapatid, bakit nagpapatuloy tayo? Kasi ganito yun. Nag-iisa lang si Joseph. Pero ilan ang naligtas? 1974, ako lang nag-iisa na nag-surrender para maging ilaw dun sa amin. Ngayon, Pastor Pagad, Pastor Udlaw, ngayon, dumadami na. Hindi lang yun, dito sa Isabela, dito sa Cagayan. Tingnan yan So, wag niyong ilimit ang Diyos paggamit sa inyo. Remember, sabi ng 1 Samuel 16:4, na
14:6 pala, nasabi niya, there is no restraint sa Diyos. There's no hindrance to the Lord to save by many or by few. O nalaman natin yan kay Gideon, di ba? Ilan lang sila? 300. Samantalang kalaban nila ay like the sun in the seashore. O ganun din sa atin dito. You see? Ilan lang tayo rito. Pero look at the program. Nakaabot na dyan dito sa Cordillera. Dito sa Rice Terraces. Yan. Si Pastor Opilas ang pastor dito eh. And then, nakaabot na yan sa iba't ibang lugar. Nakita niyo mga kapatid. Kaya, we thank the Lord na nandyan kayo pagpalain kayo ng Diyos. So, Joseph is the only qualified person to be an overseer in saving Egypt from sure destruction kasi. Darating talagang famine. Mabuti na porsi niya. Ito mga kapatid, napoporsi natin. Kayo mga membro, pakinggan niyo ako. Naporsi natin na mangyayari ito eh. Kaya nga, na-encourage ko kayo, na-orient ko kayo, mag-mission tayo. Kung mag-mission ka sa panahon ito, bawal na, di ba? Social distancing. Tulad nga yan. Solwini nga, pinagbawal na eh. Kasi bawal na lalapit ka. Buti kala Pastor Lopez, Pangasinan, pwede pa. Dito ako sa Cordillera, pwede pa raw kasi naganganga mga tao dito eh. Pero mga kapatid, sabi ko, wag muna. Kaya nga nagdala ako ng aking pass, pati pala dito mayroon COVID pass, So, mga kapatid, I want to encourage you to look to Jesus. Look to Jesus. Dahil siya ang nagbibigay ng Holy Spirit eh. Mga kapatid, please lang. And then, sa verse 34, tingnan niya. Verse 34, punta tayo sa Genesis. Chapter 41-34. Dalawa yung Sir James. Joseph is the only qualified person to be an overseer in saving Egypt. Ito. Verse 34, ito. Let Pharaoh do this. Sabi ni Joseph, and let him appoint officers over the land. Take up the 5th part of the land of Egypt in the 7th plenteous year. Mantakin mo sabi, appoint officers. Ito, number 2. Joseph is the only person who can discern who is loyal to make the project materialize. Totoo yan mga kapatid. Kinakailangan talaga merong isang tao na ito pwede dyan. Ulitin ko Joseph is the only person who can discern who is loyal to make the project materialize. Nabi sa amin yan eh. Okay. Tingnan yan. Tama, okay. Tingnan ito mga kapatid. Tingnan nyo. Gusto ko marinig nyo ito. May mga tao na hindi pwede mapagkatiwalaan. Mayroon akong experience yan eh. Siyempre, alam ko, graduate din sa aming Bible school. Kaya sabi ko, ali kayo kasi maraming kaluluwa doon sa Region 2. Ali kayo. Abay. Hindi naging loyal. Ang alam ko loyal mga yun pala. Kumuha ng authorities America porket may dollar. Tuloy ang Amerika nagkagulo ngayon. Mga kapatid. Ngayon, punta tayo sa 1 Timothy Chapter 3. Ano sabi niya rito? Verse 1 and then agad punta sa verse 6 para kasi baka maubos ng oras natin sabi ni Pastor Lopez sige lang sabi niya. Okay. Ano sabi niya? This is a true saying. If a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Alam niyo mga kapatid, ang bishop ay overseer yan po. Sabihin, he understands what's happening. He understands the need of the people. Kaya nga, we need a discerning spirit from the Lord. Sa verse 6, tingnan sa verse 6 tingnan sa verse 6 na. Not a novice. Yung palang mga ibang tinawag ko rito, novice sila, na pag nakakita ng dolyar, doon na sila Not a novice. Lest being lifted up with pride, he fall into condemnation of the devil. Totoo yan. Totoo yan mga kapatid. Sa tagal namin ni Pastor Lopez, 47 years na kami nagpipreach. May mga tao talaga wala na. Bakit? Dinaya ni devil. At sabi ni devil, ito, para kayo ay yayaman agad. Alam niyo sa ministry, hindi ka yayaman dito. You know why? Channel of blessing ka lang tatanggap ka. Pero ibigay mo rin. Ganun yan Conduit nga. Kaya,
Yan, Pastor Calyaw, ayun, nag-usap lang kami kanina. O, di ba, Pastor Calyaw, meron kayong lupa na malaki. O, sabi nga ng iba, maganda yung lugar mo. Ano po? So, hindi natin, kinukup yung perang yun para sa hindi. Dahil, gusto ng Diyos na maraming masave. Remember, isang kaluluwa lang. Madala mo sa langit. Ang laking bagay na yan. Tuwang-tuwa na ang mga saints sa heaven. Luke 15 verse 10, tingnan nyo. Kaya nga yung binibigyan natin ng alaga. Kaya nga nandito tayo sa television . O sa Tunnel 38, manood kayo palagi. O kaya punta kayo sa YouTube. Gagawin lang nyo, type lang nyo Velasco Legacy. Ayun, tuloy-tuloy ako nagpe-preach doon. Kanya-kanyang subject yan. O, may mga subject na you are not an accident. Meron din subject na I have a ministry. Anong sabi niya rito? Luke 15:10. Kapatid. Anong sabi niya? Ito ang tandaan niyo mga kapatid. Kayo na nagsusuporta, huwag niyong kalimutan to. Malaking bagay. Paano sila mag-repent kung walang mag-preach? Di ba? O anong sabi niya? Likewise I say unto you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner that repent. Mag-repent mga ngayon, sabi ng Luke 16, kung merong mag-preach kanila. Oo. At, makasama, pakinggan niyo ito yung mga wise people lang ang merong talino na makakita ng kailangan ng tao. Ang tao hindi katulad ng kahoy yan . Ang tao ay may kaluluwa yan. Na one way or another, magkita-kita tayo dun sa heaven. Either sa judgment seat kung save ka or sa white throne judgment. Kita niyo mga kapatid. And a person, kung ikaw nanonood ngayon, you are going to live forever. Either sa bliss sa heaven or sa torments in hell. Malinaw ho yan sa Revelations 20 verse 10. Antakin mo, masunog ka, masusunog ka araw-gabi. Forever and ever. Hindi mo naintindihan yan? Dapat magising ka na niyan. Basahin mo naman ang Bible. Dinaya ka na ni Diablo kung hindi maniwala sa impyerno. Ngayon, punta tayo. Bakit kinakailangan ng wise people katulad ninyo ngayon? Katulad ko, katulad ninyo. Daniel 12:10, tingnan nyo, mga kapatid. Daniel 12:10. Dahil intindihan namin na kasasabi ko nga lang, di ba, na namatay si Prince Philip. Ibig sabihin yan, pag nilibing yan, maraming turbulence mangyayari. Totoo yan. Lalo nag-73rd anniversary ng Israel. Nasa countdown tayo, mga kapatid. Ano sabi niya? Pakinggan natin. 12:10. Many shall be purified. O kaya kayo na nasubukan ng trials, na purified na kayo. And made white. Di ba gumanda ang yung feeling na salamat Panginoon, tapos ng trials and tried. Pero sabi niya, but the wicked shall do wickedly. Ayun, nagpapakasama pa. Ayan. Hayaan mo lang sila. Huwag kang gagaya. And none of the wicked shall understand nangyayari. Bakit? Tumitindi ang COVID. Hindi nila alam na palapit ng Great Tribulation period. Hindi nila intindihan yun. Pero look at the last 5 words. But the wise shall understand. Dahil iintindihan natin, meron tayong role. And ang role natin, ayon sa Daniel 11:33, tingnan niyo ito mga kapatid. Kaya nga, nandirito tayo. Salamat po sa suporta niyo mga kapatid. Ako'y nagpapasalamat. Talagang hindi kayo nagsasawa na magsuporta. I bless you. Ito mga kapatid. Bakit ginawa natin to? Because we understand . Pakain natin. Ready? Read. And they that understand among the people shall instruct many. Kaya gabi-gabi ako nandirito. You know why? Para in-tune ang puso nyo pag nag-trumpet. At sabi niya, yet they shall fall by the sword. Yun yung mga maiwan. By the flame, by the captivity, by this fall many days. Sa 7 years na darating, marami talaga dahil sa gera. Fall by the sword, nuclear missile yan. Sword is barko, missile, submarine. Yan ang ibig sabihin yan. Kaya habang hindi pa dumating yung mga nuclear exchange, Third World War, dapat ma-instruct kayo na aalis tayo rito, mga kapatid. At pag alis natin, ang saya, why?
Dahil ng Diyos lahat mag-provide ng pagkain natin. Hindi kailangan na magtanim tayo dito sa rice terraces na. Tapos na eh. Game over na. Kaya what a joy na we will continue to be wise. Ano po? Dahil the only way to be wise ay ganito yan. Okay, bago mag-pray. For 2 Timothy 3:15. Okay, tingnan niya. The only way to be wise is through, the Word of God. Basahin niyo ito araw-araw. I-memorize niyo. Please lang, this is your food every day. This is our food. Anong sabi niya? Yung mga wise na tao, meron silang time magbasa ng Word of God. Yun ang ginawa ko sa mga pulis dito sa Recom, sa Proto. Bigyan ko sila ng daily bread. Nagbigay pa kami ng Bible. Mahal, pero mahal natin mga pulis eh. Bakit? Kung wala yung mga pulis, di kawawa tayo. Ano sabi niya? And that from a child, thou hast known the Holy Scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. You see, you can be wise by knowing the Scriptures. Ibig sabihin, ikaw ngayon, nakakaalam na may mangyayari. Alam natin mangyayari pa. Yung sabi ni Lord Jesus Christ, He also ready for in such an hour as you think not, the Son of Man comes. And pagdating niya, dapat lahat tayo ay masaya dahil we were able to deposit souls in heaven by investing in the propagation of the gospel. Kaya maraming salamat. Ngayon, kung kayo ay hindi pa saved, dahil palapit na itong tribulation period, tumitindi na ito, nasa prelude pa lang tayo. Ibig sabihin, wala pa sa programa, wala pa, pero nasa prelude na. Gagawin nyo, magpakumbaba kayo, lumuhod kayo, sa tabi ng kama nyo, sabihin nyo, Lord Jesus, ayaw ko maiwan. Ayaw ko maiwan pag magulo na at umuulan na ng asteroid. Lord, ligtas mo pang kaluluwa ko. Sisisi na po ako. Ganun yan. Kaya ginagawa natin yung mga kapatid dahil ayaw natin na maiwan kayo. O kayo mga Bible believer, you are that Joseph to save your clan. Kasi sabi ng Apostle Paul, not seeking my own profit, but the profit of many, that they may be saved by introducing them to Jesus Christ, the only Savior. Heavenly Father, thank you so much for my brothers, my sisters who are watching this telecast. Thank you for my fellow pastors, like Pastor Calio, Pastor Kalim, Pastor Reggie, Pastor Tante, Pastor Lopez. I bless them, Lord. Keep them safe in this time of pandemic. And so with my brothers, my sisters, prosper them, Lord, and undertake for Star, the daughter of Brother James and Sister Michelle Ganaban Alasam. And also, Lord, I commit to you our brothers who are working abroad like Ateni, Anton, Clive, and Kay, Lord. Help them. And also, Lord, for those who are not feeling well, make them recover, oh God. Thank you again for the freedom we have. Bless our country, bless our leaders, all mayors, all governors, the policemen, the army, and help our president to have a discerning spirit not to collide with China. In Jesus' name, amen. It may